Magandang araw sa lahat dito sa Canada. Magandang hapon sa lahat at sa lahat ng ating kapatid at brother. Magandang araw saan man kayo naroroon. Well, kitang-kita po natin ngayon dito sa ating camera na humahagupit ang isang snowstorm. Bale, heading east tayo sa Winnipeg, galing tayo ng Alberta, nandito tayo sa Trans-Canada, nag-iisang malaking highway, or kilala I should say, na interstate dito sa Canada, ang Trans-Canada Highway. Nasa province na tayo ng Saskatchewan, kalalampas natin ng Regina. Nag-shower tayo, then ito na ang tumambad sa atin, hindi pa matindi yan, kumbaga patikim na snowstorm dito sa Saskatchewan. Well, itong Trans-Canada dito sa may Saskatchewan, Trans-Canada Highway, napakadelikado ng daan na to kasi madulas dahil kadalasan yung mga napupunta ng ditch is dito, at madalas yung kalsada rito is merong black ice, hopefully wala tayong madaan ng ganon, wag naman sana. Oras dito is mag-alas 4 ng hapon. So I don't think na merong black ice ngayon, nalinis naman yung kalsada at iniihipan ng hangin yung kalsada, naaalis yung snow. Kung makikita nyo dyan, napupunta siya sa gilid. Pero bukas ng umaga hindi natin alam kung ano ang sitwasyon ng kalsada na to, and I think hanggang Musumin lang tayo, Musmin. Titingnan natin habang maliwanag pa, magdadrive pa tayo. Meron pa tayong 500 kilometers away sa Winnipeg, sa yard. Monday pa ang delivery ko, so mag-stay ako doon. Magre-renew ako ng lisensya ko, dahil mag-expired na ng December 30 yata yung lisensya ko. So binigyan na ako ng opisina ng notification, ng email na kailangan ko ng mag-renew ng lisensya ko, or else may stop yung aking loads from them, So asikasuhin ko yung bukas, Friday. Mayroon akong pagkakataon para makapag-renew ng lisensya. And at the same time, tingnan natin ang itsura ng kalsada at ng panahon bukas or sa Sabado, kung pwede nating palinisan si Alex, kasi baka mamaya pag pinalinisan ko, then wala rin namang kwenta dahil sobrang dumi ng kalsada. So tiisin na lang na marumi siya for the meantime, Pag medyo bumuti-buti ang panahon, then tsaka natin siya ipapa-truck wash. At yung dashboard ko parang Christmas tree, kahit anong truck ang hinawakan ko mula nung umpisa doon sa kauna-unahang company ko sa New Hope sa ngayon, dahil ngayong owner operator na ako, walang palya yan. Kapag ka winter time, ang dashboard laging Christmas tree sa mga notification na kung ano-ano, dahil sa lamig, yung mga sensor ng truck is nagmamalfunction siya, lalong-lalo na yung mga notification ng traction control, ng speed, ABS, lahat yan, labas ng labas sa dashboard, mawawala, lalabas, mawawala, from time to time, ganoon na nangyayari. Pero normal naman, normal naman ang takbo ni Alex. Current temperature, mga kapatid, is -18, feels like -25.
may wind chill, ano, malakas ang hangin. Halos hindi na makita, hindi nyo makikita sigurado dyan sa camera, no? Pero dito nakikita ko meron akong coaching sinusundan mga 100 meters away sa akin. Ayun, medyo natatanaw nyo yan dahil medyo lumalapit ako at nawawala yung snow, ano, na dinadaanan niya. So ayan, nakikita natin, palapit ako ng palapit sa kanya. So mag slow down ako. So far naman mga kapatid, hindi ako nakakaramdam ng pagdulas, ano. Kadalasan ito kapag may compact ice na, no, yung hindi nalinisan agad, nadaanan ng mga sasakyan, yung snow nagiging compact, no, madulas siya. Pero sa ngayon wala pa. Marahil siguro naagapan nila or dahil malakas ang hangin, nililipad yung mga snow, ano, hindi siya naiipon lang dito sa gitna, or hindi ganun kalakas yung bugso ng snow, kaya hindi siya nag-i-steady sa kalsada at dry siya, no, dry siya. Pero once na bumaba ang temperature mga kapatid, ano, tapos nag-snow, magiging compact yan. Ayan, medyo may iniwasan siya, ewan ko, magle-left na siya siguro. Yan, meron siyang malamang iniwasan, yun nga, meron siyang iniwasan. Mahirap makita mga kapatid, sa totoo lang. Kahit nag-hazard yung sinusundan ng kotse, iniwasan niya na, ayan, medyo mabagal. Ayan, ngayon ko pa lang siya nakikita. Ang layo ko is 200 meters. So napakahirap ng ganitong sitwasyon, ano. Dahan-dahan lang talaga. Ayan, may kotse nag-hazard, ano. So overtaken din natin, ano, ng safe. Pakiramdaman natin, ano, straight line, ano, hindi naman siya kurbada, ano, hindi curve road. So pwede tayo mag-overtake. So yun, i-share ko lang sa inyo mga kapatid, ano, yung current situation dito mga kapatid, kung ano yung kinakaharap naming mga truck driver dito sa Canada at US, ano, dito sa Northern Hemisphere pagka winter time. Ganito, no, hindi kami nagamit ng cruise control, ano, talagang manual lahat. Yan na yung nag-hazard siya, oh. Ginagawa natin yan, nag-hazard dyan sa atin sa Pilipinas pag naulan, no? Dito pag nag-i-snow naman, okay lang yan. Meron mga nagsasabi na hindi naman dapat yan gagawin, no? Pero okay na rin yan, ano? Basta hindi siya magle-left or right, magpapalipat-lipat at nag-hazard siya, steady lang siya dyan sa linya niya, okay lang yan. At least kita mo siya kaagad, ano? Makikita mo siya kaagad. Pero once na mag-turn right na siya or left, i-disable niya, then gamitin niya yung turn signal niya para alam nung sumusunod sa kanya. And I think yung mga bagong sasakyan naman, kapag naka-hazard ka and then ginamitan mo ng turn left or turn right, madi-deactivate yung hazard light, ano. At ang pagte-take over is yung signal light mo, no, ng left or right. So yan ang kaganapan ngayong hapon dito mga kapatid, ano. Maya-maya lang mag-i-stop na tayo at magpapahinga. Tuloy-tuloy ang ating biyahe. Isang magandang araw sa lahat. Good morning mga kapatid. Dito na tayo sa yard, ano. Ready na tayo i-connect si Alex sa trailer natin. Pero bago yan, maglalagay tayo ng grasa mga kapatid, ano. Ito, lalagyan natin siya ng grasa. Pati grasa matigas, oh. Matigas mga kapatid. Pero ilalapat lang natin dito yan, tapos ikakalat niya na yan. Diyan. Ayan. Tapos i-atras natin dyan, then kakalat na yung grasa na yan.
ibaba muna natin ang trailer natin. Sobrang lamig mga kapatid. Grabe. Ayan. Ibaba pa natin bago natin ipasok. Grabe na to. Feels like minus 39. Grabe. Bubukas kaya yung camera natin. Bumukas para makita ko kung nakapasok na yung ano. Pa natin yung stick muna tayo. Hindi ko mapansin kung hindi pa siya nakapasok mga kapatid. Silipin ko, no, kasi sayang yung ano yung grasa pagka pumunta lang sa dulo. Napakasakit sa mga kamay mga kapatid. Grabe. So nakita nyo yan, no, nakita nyo yan, no, nakapatong na, oh. Kakalat niya na ngayon yan, yung grasa na yan, naipit ka na. Sakto yan, saktong sakto yan. So gagawin natin, tataas natin ngayon ng ating trailer para maipit na yun. Then atas na natin. Baba yung ano natin, air. Ayan, no, nag-signal. So kailangan lang natin muna pataasin yung air natin, ano, kasi naglagay nga pala tayo ng hangin sa airbag. Ayan, 100 na, kaya na yan. Kumalat na yun, sigurado. Ayos. And then mag pre-trip na rin tayo para hindi na tayo uli bababa mga kapatid. Palis na rin ito. Ano na to? Atin ngayon. Ayan, oh. Yung iba pa nga sumpok, umano pa yun, lumabas pa yung ibang grasa eh. Pero okay na yan, nagrasaan na yan mga kapatid. Matindi na to mga kapatid, matindi ng lamig ito. Nanunuot, minus 39 with wind chill. Ano yung kalbaryo ng ating biyahe. Pag nasa labas ka, magtatarp ka, mag-antarp ka. Dinala ko na yung mga yung pants ko na pang matibayan. Salamin.
lakas ng mga ano. Ilaw na. Naninigas kahit tong mga ano. Uy. Malayo oh. Kaya natin gamitin ang martilyo yan. Ito. Gamitin natin ang martilyo. Mahirap pag malamig. So natin ayusin ito. Okay. Manayos eh. Hindi siya umaabot. Dahan-dahan lang to dahil dito to mga kapatid eh. Yan, tingnan natin kung may singaw. Buksan natin ang hangin. Tigis na kamay natin. Then hangin. Buksan natin yung hangin. Let's go. Yan, may sumisingaw oh. Naririnig ko oh. Wala na singaw mga kapatid. Ito natin. Gumagana. Okay. Sakit sa kamay. Yung pa natin lumalaban pa. Nagkakarga ng hangin. Ang ilaw natin. Okay. 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 Tumigil na yung karga ng hangin. Ito. Wala. Matigas. Kagana rin yan. Ito yung kamay ko mga kapatid. Grabe. Tama na. Okay mga kapatid, biyahin tayo. Ayan, isang magandang hapon mga brad, mga kapatid, ano? Exact location natin, dito tayo sa state of Minnesota, I-94 heading west. Heading east, sorry. Heading east tayo. Malapit na tayo sa Fergus Falls. Favorite na dinadaanan natin para mamili ng food natin sa Walmart. Malapit na tayo, mga around 15 kilometers away. So magandang weather dito, minus 14. Ang kalsada malinis na malinis, ano?
walang snow, dry na dry siya, no? Ang mga snow is nandyan sa gilid, ano? Diyan sa farm, sa ditch, diyan sa gilid, ano? Pero ang kalsada, napakalinis, mga kapatid. Wala tayong dapat ipag-alala pagdating sa kalsada. So, although mababa ang ating speed, ano? Tumatakbo lang tayo ng 63 miles per hour, like 102 kilometers per hour yan. So, mabagal lang tayo. Hindi naman kasi tayo nagmamadali, I should say. Puro mali-mali ako ngayon. At meron na lang tayong 315 kilometers papunta dun sa ating delivery, no? Bukas ng umaga, i-deliver natin tong lumber na nanggaling sa Sandre, Alberta. So, ang nangyari is na-pick up natin to, I think Monday, Tuesday natin yan na-pick up, pero dahil naubusan tayo ng oras, ano, at hindi na rin tayo pwedeng pumasok ng US noong Friday. Dapat yun sakto kung marami akong oras, pero dahil recap hours ako, hindi na rin ako makakapasok ng US, so nag-decide na lang ako na mag-reset. Kaya nag-start tayo Sunday na dahil Monday na ang magiging delivery nitong load na ito. And after na ma-deliver natin to, hindi pa natin alam kung saan tayo dadalahin, ano, ng load. Pabalik ba ng Canada? Pipick up tayo within inside the US, pabalik ng Canada, or dahil around 750 kilometers ang layo lang papunta ng yard, baka pabalikin ako ng empty, and from there doon ako pipick up ng another load pabalik ng US. Hindi natin alam. Bukas natin malalaman pag may opisina na kung ano ang kanilang desisyon. So gusto ko lang i-share sa inyo continuation nitong ating biyahe hanggang sa ma-deliver natin bukas. Magkita-kita tayo. Isang magandang araw, mga kapatid.